ihahatid kong kanta ay para ang bata ay iyong makilala. Sino, sino, sino ba ang bata? Sino, sino, sino ba ang bata? May edad na mas mababa sa 18 taon. Kaming mga bata, kami nararapat mahalin, alagaan at kinakalinga. May mga bata ring 18 taon o higit pa na di kayang alagaan ang sarili. Laban sa abuso't pananamantala dahil sa kondisyong pisikal o pag-iisip. Ang bawat batay may karapatang mabuhay at maproteksyonan. Karapatan mo ring umunlad at makilahok sa pamayanan. Ako'y may karapatang mabuhay, magkapangalan at bansa na tunay. Ako'y dapat alagaan at maging malaya, maging parte ng pamilyang kumakalinga. Na may tirahan at sapat na pagkain, malayo sa sakit at malinis ang paligid. Ako'y may karapatang umunlad, nararapat akong makapag-aral. Aking talento'y dapat mabigyang ninang, matutunan ang kultura at mabuting asal. Hayaang maglaro kasama ang mga kaibigan at maglibang sa parke sa ilalim ng araw. Ako'y may karapatang maproteksyonan, iwasan ang mga lugar na may karahasan. Malayo sa panganib at dapat ipaglaban. Tumira sa lugar na payapa at ligtas, sa tahimik at matulungin na pamayanan. At syempre pagtanggol ng pamahalaan. Ako'y may karapatang makilahok, makisali sa desisyong sa akin may epekto, makayag ng sariling pananaw, bumuo ng samahang pangkabataan, magsama-sama ng mapayapa, lumahok sa advocacy ang kailangang bigyan ng linaw. Katumbas ng karapatay mga tungkulin na dapat nating gampanan. Responsibilidad sa ating mga karapatan ang dapat nating malaman. Mag-aral ng mabuti, alagaan ng sarili, kumain ng tama, sumunod sa magulang, ayusin ang paghayag sa opinyon ng may paggalang, tiyak ika'y pakikinggan ng nakakatanda. Ano nga ba ang child abuse o abuso sa bata? Masama ito at nakapipinsala. Para mapigilan ito, kailangan natin itong alamin. Abuso, abuso, pananakit, pagpapabaya, at pananamantala, ito'y hadlang sa karapatan. Ang abuso ay paglabag sa ating karapatan. Walang dahilan para ito'y mangyari sa kanino man. Ngayon, alamin natin ang abusong pananakit. Ang abusong pananakit ay physical, sexual, emosyonal. Atin ang tuklasin para atin ang pigilin. Pisikal na pag-aabuso ay pagdidisiplina na may kaparusahan, tulad ng hampas o bugbugan. Dulot nito'y pasa, galos o kapansanan. Sexual na pag-aabuso na may pananakot, panloloko, pinipilit na makipagtalik, ginagahasa o minumolestya.
At ang emosyonal na pag-aabuso'y pamamahiyat, pagmamaltrato, insulto, murat, pananakot, mga masasakit na salitang paulit-ulit. Ang abusong pananakit ay physical, sexual, emosyonal. Atin ang tuklasin para atin ang pigilin. Pagpapabaya sa mga bata ay hindi tama, di dapat makita. Dapat ang pamilya ay malaga. May sapat na pagkain, damit at tirahan, edukasyon, disiplina at kalinisan para sa kinabukasan nating kabataan. Kung ito'y di matugunan, pamilya'y di ito makayanan. Dahil sa pinansyal na kakulangan, problema'y dapat masolusyonan. Mga musmos sa lansangan, naglilimos ng pera, makakain man lang. Magulang nasa pang-inuman, mga anak iniiwan at hinahayaan. Pagpapabaya sa mga bata ay hindi tama, di dapat makita. Pananamantala, pag-unlad ng batay naaantala. Tulad na lang ng prostitusyon, pagbayad ng pera o konsiderasyon kapag batay gumawa ng kahalayan o makipagtalik sa kaninuman. Isa pa rito ang pornografiya, pinalaswal, larawan ng bata sa video, basahin at internet na may bayad o pabor na kapalit. Pananamantala, pag-unlad ng batay naaantala. Meron pang child labor kung tawagin, bataylaan sa delikadong gawain, mapanganib sa isip at kalusugan, ginagamit sa krimen at sa pagawaan. Dapat tandaan, kapag ganito ang mga nangyayari, pananamantala yan. Kahit saan man mapadpad, tanungin ang sarili agad-agad, ligtas ba ako sa peligro? Sa mundong ginagalawan, mabuti pa't matay ating buksan. Tignan paligid, baka may nasasaktan. Abuso'y maaaring nariyan. Pwede mangyari ito sa bahay o paaralan, sa komunidad man o simbahan. Pwede pa nga sa opisina, tagoman o nakikita. Basta't kahit saan, sarili dapat ingatan. Magtiwala'y hindi basta-basta, siguraduhing ligtas ikaw at sila. Pampublikong lugar o pribadong lugar, kahit saan, kahit di inaasahan, maaring lugar nakapahamak ka. Basta't kahit saan, sarili dapat ingatan. Magtiwala'y hindi basta-basta, siguraduhing ligtas ikaw at sila. Lahat ng klase ng abuso sa batay may epekto. Depende sa kanyang naranasan, maaring di agad malimutan.
nadadala ng matagal at posible pa hanggang sa katandaan. Ang puso'y may epekto, patay, malungkot, tulala at di na makalimot, isa at nandulumot. Wala nang believe sa sarili, sakit kapansana'y tumitindi, ang buhay ay sadyang mahirap, nawawalan ng gana sa pangarap. Ang puso'y may epekto, patay, malungkot, tulala at di na makalimot, pag-isa at nandulumot. Hirap nang bumangon maski pagtulog, nawawalang pag-asa at tulog. Mailap na sa tao't matatanda, napapabayaan ng sarili at iba. Ang puso'y may epekto, patay, malungkot, tulala at di na makalimot, isa at nandulumot. Minsa'y nagwawala't gumugulo, napapaaway na kahit kanino, walang interes na matuto, maaring sunod na mapang-abuso. Ang puso'y may epekto, patay, malungkot, tulala at di na makalimot, isa at nandulumot. Kabataan, ang mga abuso ay dapat nating iwasan at labanan. Tayo'y mahalaga. Iwasan at labanan mga abuso sa kabataan. Kami ay proteksyonan sa mundong aming ginagalawan. Una sa lahat, kailangan nating alamin na ang ating karapatan. Ibahagi natin at sabihin sa madla para ang lahat sa komunidad magtulungan sa pagprotekta sa ating mga kabataan. Lumayo sa panganib at delikadong sitwasyon, huwag magtiwala sa di natin kakilala. Sila'y potensyal na mang-aabuso, labanan at iwasan mga taong puso. Kaya't magpaalam sa matatanda kapag umalis. Tiyak anumang panganib maiiwasan ng mabilis. Kung maabuso ka man, may masusumbungan. Di dapat mahiya, di natin to kasalanan. Di natin to kasalanan. Iwasan at labanan mga abuso sa kabataan. Kami ay proteksyonan sa mundong aming ginagalawan, ginagalawan. Makakatulong din ang mga matatanda at mga magulang para abuso'y maiwasan. Makinig, alamin ng may atensyon ang daing ng kabataan ngayon. Para sa magulang at nakakatanda, mabuting respetuhin din ang mga nakababata. Karapatan nila'y protektahan at bigyan ang kanilang pangangailangan. Sa oras ng magalit at ulo'y biglang umihi, iwasan ng paggamit ng pananakit. Disiplina'y idaan sa mahinahong usapan upang batay maayos na maliwanagan. Makinig, alamin ng may atensyon ang daing ng kabataan ngayon.
buhay, marami pang dapat malaman, maraming tanong at sana'y mapakinggan. Kapag mali ay inyong gabayan, anumang abuso'y di dapat maranasan. Makinig, alamin, nang may atensyon, ang daing ng kabataan ngayon. Kapag may nalamang abuso kanino man, idiretso sa otoridad na siyang sumbungan. May 3 hakbang na dapat niyong malaman na inyong gagawin kapag may batang naaabuso. Lagi niyong tandaan na ang otoridad ay tutulong at masusumbungan. Huwag nang matakot at kayo'y manindigan. Magsumbong, lumayo, sumuporta. Ang 3 hakbang para sa bata. Una, magsumbong. Magsumbong sa pulis, social worker o barangay. Sino mang otoridad ay makakaagapay. Sila ang tutulong sa iyo't may serbisyong alay. Sunod, lumayo! Ilayo ang bata sa mga tao't lugar na mapanganib. Bigyan silang atensyong medikal at ilayo sa pasakit. Alalahanin na humingi ng tulong sa taong marurunong. Sa huli, sumuporta! Tulungang magsampa ng kaso ang sinumang bata na labanan ng mga abuso niya't nananamantala, pati na rin ang mga taong sa kanya ay nagpabaya. Magsumbong, lumayo, sumuporta. Ang 3 hakbang para sa bata. Mahalaga ang bata sa lugar na kahanga-hanga, komunidad na walang abuso, batay alaga ng may puso. Bata't matanda'y nagtutulungan, pamayanan natin may kaayusan. Walang takot ang batang maglibangan sa loob at labas ng kanilang tahanan. Nakakarating sa pupuntahan, ligtas at malayo sa kapahamakan. Bawat pangangailangan ay nakakamtan, karapatang pambatay na proteksyonan. Nakakaaral ng maigi, katawan nila'y napapabuti, masigla ang puso't pag-iisip, kapayapaan ng hatid. Mahalaga ang bata sa lugar na kahanga-hanga, komunidad na walang abuso, batay alaga ng may puso. Mahalaga ang bata, mahalaga ang bata.